Nyo ang Panginoon. Isa po sa ibang natin ngayon ay mahaba, no? Pero kung tutusin, ito po ay ang ginamit natin pa ay shorter version, no? Ngayong panahon ng Kwaresma, medyo mahaba yung ating mga ebanghelyo, no? Lalo na pagdating ng mahal na araw. Pero bahagi ho ng ating mga pagbasa na alin tumutukoy ito sa biyaya ng sakramento ng binyag, no? Tulad ng lalaking pinagaling na Jesus na bulag pagkapanganak, ano? Mga bulag, ano? Nakakalakan, ano? Pero nakakita tayo ng liwanag gawa ng biyaya ng sakramento ng binyag, ano? Natagpuan natin sa Jesus. At sana po, no? Higit nating maunawaan yung biyaya na ito na kung makakita ho natin sa pamagitan ng tubig, no? Bahagi ho rito, no? Sabi nga rito ay yung tubig sa anyo ng laway ni Jesus, no? Na siyang inilagay sa kasama ng lupa na naging putik na inilagay sa mga mata ng bulag, ano? Ay sana po'y magdulot sa atin ng kaliwanagan, no? At ang langis, no? Na ibinuhos sa atin katulad ng ibinuhos kay Haring David ni Samuel, no? Na naging daan na kung saan ni alin, bagaman tayo ay hindi naman binuhusan, ano? Pinahiran ng tayo, no? Ng langis, pero the same pa rin yun, no? Nanawaya rin makita natin yung alin, yung presensya ng Diyos na kasama natin sa pagtahak natin sa daigdig na ito, no? Pero yun ang wag natin kalimutan, ano? Na gawa ng binyag tayo ay ginamot sa ating pagkabulag, ano? Makita natin ang kaliwanagan, ano? Na ipinaalala sa atin. Makita natin na yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na patuloy na nagbibigay ng kaliwanagan sa atin, no? Katulad ng marami yung utusin, no? Kaya napakahalaga nga yung ating patuloy na paanyaya ng pag-isimba pag-araw ng linggo, no? Para maunawaan natin yung mensahe na ipinapahayag ni Jesus. Yun ang pinaka-maintenance natin. Katulad na ng halimbawa ng Ebanghelyo ipinamanik, no? Yung araw ng pamamahinga, no? Sabi niya, bakit baga ayaw magtrabaho sa araw ng pamamahinga, ano? Hindi lamang sapagkat ipinag-utos ng Diyos, ano? Bahagi ho ito, ano? Pagkakataon na kung saan yung makita, ano? Makita natin. Kaya nga, yung para sa mga Hudyo, sabi nga, matindi yung araw ng pamamahinga, ano? Yung sa Israel, no? Ay kami nakapunta lamang doon kami sa Jerusalem, no? Doon lang yung aming pinaka-station, no? Kasi maliit lang ho, ano? Maliit lang ho ang Jerusalem kung tutuusin, no? So, maliit lang po yung Israel, no? In general, yung present day Israel, ano? Ay bahagi ho, ano? Na yung kanilang hotel, lahat doon ay alin, computerized, ano? Pwede mong i-program kung kailan magbubukas ang ilaw, kung kailan magsasara ang ilaw, kung kailan magbubukas ang aircon, ano? So bahagi ho, o kahit na yung electric fan, ano? From any day of the month, ano? Pwede mo siyang i-program for the whole month, ano? Bahagi ho na kung saan ay makita natin. Naitanong ko yung mga kasama ko noon yung mga pari din, ano? Sabi ko, bakit ganyan yan? Kasi nga, para sa mga Hudyo, yung paandarin mo lang electric fan, pipindutin mo lang, no? Bawal, trabaho na raw yun, no? Yung magpapainit ka ng tubig, kahit na di electric yun, bawal, no?
Kahit na ikaw ay sa elevator, no? Bahagi o doon, basta may tinatawag silang mula ho Biyernes ng hapon hanggang Sabado, ay may tinatawag silang Shabbat elevator. Kami pinagsabihan kami na huwag kayo diyang sumakay sa Shabbat elevator, no? Bahagi o yon. Kasi para sa mga Hudyo lang yon, no? So kung ang hotel ay may 4 na elevators, yung 2 para sa Shabbat, no? Pero bahagi ho, matindi ho sila kapag sumunod sa tinatawag nating araw ng pamamahinga na hindi ka magtatrabaho, no? Pero sabi nga ho ni Jesus, kaya ay pinuna sa Jesus, hindi galing sa Diyos yan. Bakit? Kasi kumuha siya ng numura siya sa lupa at kinuha niya yung lupa na naging putik at inilagay niya doon sa mata, ano? So, yun ay against na kaagad sa araw ng pamamahinga, ano? So, bahagi ho, ano? At pinapunta niya pa yung bulag sa deposito ng Siloe, ano? Para maghugas ng mukha, ano? Hindi ko lang alam kung yung paghihilamos ay laban sa araw ng pamamahinga, ano? So, hindi ko rin alam, ano, sa mga kapatid natin ng mga Hudyo ngayon, ano? Pero ibig sabihin, ay ganon sila katindi kapag pinag-usapan nila yung araw ng pamamahinga. Anong sinasabi ni Jesus, no? Na yung mensahe niya ay higit na makita natin. Para ba sa araw para ba saan yung araw ng pamamahinga, ano? Sa atin, araw ng linggo. Sa mga Hudyo, araw ng Sabado. Sa mga Muslim, araw ng Biyernes, ano? Para saan yan? Ay, una tigil sa lalim. Para makasamba ka sa Diyos, no? Hindi naman wala kang trabaho, hindi ka nga nagtatrabaho, hindi ka naman sumasamba sa Diyos, no? Ay hindi pa pwede yun. Yun ay inilalaan na alin? Na yung araw na yon ay araw ng Panginoon. The Lord's Day, kung tawagin nga po, ano? Bahagi yun. Inilalaan natin yan para sa araw ng Diyos. Napakahalaga yung para sa araw ng Diyos. At yun yung mahalaga. Kaya nga, nakita natin na yung lalaki na tiniwalag, yung bulag na pinagaling ni Jesus, yung bulag na mula pa ng kanyang pagkabata na pinagaling ni Jesus si Alin, nung siya ay tiniwalag, anong sabi sa kanya ni Jesus? Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? No? Alam nyo, yung salitang anak ng tao, may iba tayong mga kapatid, hindi, sabi ni Jesus, anak ng tao sa Jesus. Hindi ho, no? Para sa kaliwanagan din natin, yung anak ng tao is a title, no? Title ng alin? Title yan ng Mesiyas, ng Kristo, no? Ng tagapagligtas, no? Kasi yung Mesiyas ay, sabi nga ho natin, ano? Ang ibig sabihin niya ay alin? Tagapagligtas, katulad ng Kristo, no? Yung Mesiyas ay Greek, kung hindi po ako nagkakamali. Ang Kristo ay alin? Hebreo, or baka magkabaligtad man, ano? So bahagi ho yun. Kaya kapag sinabing Heso Kristo, ibig sabihin na rin, Jesus na tagapagligtas. Ano? Yung anak ng tao, pwede rin Jesus na anak ng tao. Ano? Tumutukoy niya saan? Doon sa ipinangako ng Diyos na magliligtas sa kanyang bayan. Ano? So bahagi ho yun. Kaya nga anong sabi, anong ginawa noong sumasampalataya po ako? Ano? At anong ginawa noong lalaki, sinamba niya si Jesus. So, para po sa araw ng linggo, kahapon bago kami umakyat sa Galalan, so, ay, si Ronald yung aking pakikisiyuhan ko mag-drive, yung nag-uusap kami ng mga yung gumagawa ng ating buwong, ay napag-isipan ko na ano na lang, yero na lang, ang ilalagay, kasi mahal yung concrete slab, mas mahal, hindi natin kakayanin yung concrete slab, kaya sabi ko, bubong na lang. Isabi nila Father, bukas ay, ito ngayong araw na ito, bukas ay magpipintura kasi kararating lang Ako yung order na kaagad kasi nagtaasan ngayon, nagtaasan ngayon
ang fuel, no? Ay sigurado yung iba magtataas pa diyan. Kaya sabi ko, umorder na kaagad ngayon, no? Kaya lang, yung bubong hindi kaagad may order kasi hindi pa ayos yung process, no? Baka madumihan lang daw, no? Sabi niya, magpipintura kami. Sabi ko, bukas ay linggo, no? Huwag na kayo magpintura kasi linggo. Sabi nila ay may mga araw naman daw sila na wala silang trabaho, ano? Kasi depende nga naman sa kumukuha sa kanila. Sabi ko, sige, ano? Magtrabaho kayo, pero magsimba muna kayo, ano? Yung first mass, 6:30, ano? Hindi ko lang alam, ano? Kasi kung sila baga ay nagsimba, pero hindi rin sila nagtrabaho ngayon, ano? Pero yung araw ng pamamagitan para sa makasamba sa Diyos. At pangalawa, para saan? Para sa pamilya, ano? Bahagi ho yan, huwag nating kalimutan. Napakahalaga yung pamilya, no? Kinakailangan doon natin ibigay yung araw ng pamamahinga. Kapiling yung mga taong minamahal natin at nagmamahal sa atin, ano? Yun ang ating kapwa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yun ang pinaka-closest na kapwa, ano? Yung pamilya, ano? So dapat ay naglalaan tayo ng panahon para sa pamilya, lalong-lalo na kapag araw ng pamamahinga, ano? Bakit to, ano? Ay mapapansin natin, ano? Siguro po, pinaka-latest ay mga 22 years, ano? Yung mga bata, ano? Na makakasama ninyo kasi pag natapos ng kolehiyo yan, o kung yan ay nagkolehiyo pa sa Manila, ano? Hanggang 16 o 18 years old lamang, ano? Ay, pero the most 22. Kapag nakapagtrabaho yan, ay pupunta na yan sa malalayong mga lugar, no? At kapag nagkapamilya yan, doon na sila sa kanilang pamilya, no? Kaya napakaiksi lamang yung panahon, no? Na makakasama natin. Yung mga bata na lalong-lalo, no? Wala pang kamalayan yan, yung 4-7 years nila, no? So bahagi din ho, ano? Wala namang mga bata ngayon, ano? Pero sana nga po ay makita ng mga bata, ano, yung panahon, ano, lalong-lalo na pag-araw ng pamamahinga, ano, sa pamilya, ano, at paano ang mga kabarkada, kabatsmate, mga kaklase, okay rin naman yun, ano. Pero huwag munang kalimutan yung pamilya, ano. Kinakailangan ay mas marami yung panahon sa pamilya, no, kaysa sa ibang tao, no? Kasi yun talaga itinakda kung bakit hindi tayo nagtatrabaho sa araw ng pamamahinga. At kinakailang maliwanagan natin ang mga bagay na ito, ano? Kaya nga siguro magtataka tayo, bakit pa gumawa ng putik si Jesus, ano? Mula doon sa lupa na dinuraan niya at ipinahid sa mata noong bulag para maramdaman niya na alin, na ikaw ay bulag, ano? Kasi may mga taong bulag, akala nila nakakakita sila, ano? May mga taong nabubulag, hindi nila alam, ano? May mga tao ring nabubulagan, ano? Kaya itiniskis ni Jesus, ano? Yung putik sa mga mata nito na mapaalala na alin, no? Sana sunay na makita mo ang kaliwanagan, ano? Kasi ngayong panahon na ito, makikita natin, ano, talagang lantaran, ano, na nakikita natin na alin, na may mga bulag at may mga nagbubulag-bulagan, ano. Pero ang nais ng Diyos, at yun ay nais niyang ipinagkaloob sa atin sa biyaya ng sakramento ng binyag natin, na patuloy nating makita yung liwanag na siyang nawang tatanglaw sa atin. Kasi yan ang dulot niya, ano, ang dulot ng kaligtasan.